Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Kung saan ang nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan, ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan, at malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng PIGO. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa PIGO na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Not reconsider, for PAGCOR to review this. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa Pogo, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa PIGO kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan. Na sa palagay ko ay oo. Ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro. Naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng ilan sa ating ng marami sa ating mga kababayan dito. De paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Pwede bang makuha natin yung datos mula sa anumang relevant government agency kabilang ang BIR? Magkano nga ba nakukuha natin dito? And like the questions we asked in relation to Pogo, is it worth it? Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa PIGO? Magkano nga ba pumapasok sa kaban ng bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun. Magandang matanong yung relevant government agencies at nang makapagpasa tayo mismo kung gusto ba nating ituloy ito o hindi.